Dinugtong mo yan, oh. Dapat yan, nung kinabit mo, may dawel. Kita mo, kagagawa lang nila, pitak na agad. Kasi sinimento, walang bakal sa gitna. Dinaya, nag-repair na rin lang, dinaya. Magawa. May gumagawa ba ng slow protection na walang bakal? Nagdugtong tayo, makawang na agad. Bakit? Walang nagdudugtong sa dalawang lino. Oo. Yes, tama ba? Bakal. Ibig sabihin, sinimento ng mabilis para ipakitang tapos, pero walang bakal. Ardi, ngayong oras na ito, sermonan mo ang iyong project engineer na nagbabantay. All over Mindoro, sabi ng DPWH at na-validate natin, siyam ang ganitong klaseng project na nag-collapse. Siyam. Siyam. Buong Oriental Buong Oriental. So far, ha? So far. Siyam, yung related dito sa huling pagbagyo. Hindi kasama dito yung nag-collapse sa Santo Niño sa Pinamalayan, sa Baco. Hindi kasama yon. Ito yung huli lang. So, sa lugar? Isa, itong, apat sa mag-asawang tubig, apat sa Bukayaw. Ang total cost ng contract nito, sumaabot ng almost 2 billion, 1.9 billion yung nag-collapse. Na siyam. Na siyam. Sa nag-collapse na ito, ang total length nito is 2,069 meters. Pero ang total na nag-collapse is 977 meters. Lahat yun sa siyam. 2,690, 977 meters collapse. Ito yung damage. Doon sa 9 projects, nakita ko sa report ng DPWH, 6 na project, iisang kontratista. Lumabas na ang pangalan, sa kanila galing. At least sa kanila, hindi galing sa akin. There are only 4 contractors dun sa siyam na projects. 6 doon sa siyam na nasira, isang contractor lang gumawa, SunWest. Yung isa, yung St. Timothy na nakita ko rin sa Bulacan na nagkaroon ng problema. Ang isa yung ADSL at ang isa yung MLR Construction. Yun yung 4 na kontratista na may mga projects na nag-collapse. Pero ang nag-collapse is SunWest at saka Lahat yung 4. Lahat. Sir, for the 6 na projects sa SunWest, isa sa St. Timothy, isa sa ADSL Construction, at isa sa MLR Construction. Dinugtong mo yan, oh. Dapat yan, nung kinabit mo, may dawel. Kita mo, kagagawa lang nila, pitak na agad. Kasi sinimento, walang bakal sa gitna. Dinaya, nag-repair na rin lang, dinaya pa. Ulit ba? Ano nangyari? Ano, kita mo, dapat may dawel yan. Meron bang gumagawa? May gumagawa ba ng slow protection na walang bakal? Nagdugtong tayo, makawang na agad. Bakit? Walang nagdudugtong sa dalawang lino. Oo. Yes, tama ba? Ikaw, kahit hindi ka taga DPWH, kahit ordinaryo kang tao, common sense dictates. Sino naman ang pumayag na tao mo dyan? So, paano yung nakita niyo ulit? So, Ano, walang bakal, o kita mo. Obvious ba? Hindi ito bibitak kung may dawil na nakaganon. Hindi yan bibitak kung ang dalawang yan pinagdudugtong ng bakal. Ibig sabihin, sinimento ng mabilis para ipakitang tapos, pero walang bakal. Ardi, ngayong oras na ito, sermonan mo ang iyong project engineer na nagbabantay. I demand. I demand. Pucha, do, ay RD, kalokohan na to. Ako, kita mo kaya, bait-bait ko na. Sige. O, sa pakabait ko na kanina. Ano naman? Bob, explain. Ano yung dowel na yan? Supposed to be, lahat ng concrete. Lahat ng concrete. Lalo na itong gantong protection dye. May bakal na nakaganon. Otherwise, maghihiwala yan. Tama ba, Ardi? tama po. The fact na wala yan, ibig sabihin sa ilalim, walang bakal na nakalagay. Hindi po pwedeng naglalagay ka ng concrete finish nang wala kang bakal dun sa sunod na portion. Kakawang at kakawang yan, ipagsisimula na naman ang bitak natin ito. Sige. Ayun, kita mo, may bitak na yun, may bitak ito, may bitak yan. Isang araw, Ardi, sira na ulit yan. Pagdugtungin yung mga semento. Yung mga pagitan. Ano yun? Oo. Ay, kung may Ardi pa rin. Cellphone. Sorry. Papayag ka. Mahulog ako, guys. Sorry, Maki. Walang dawel? Hindi. Pare, bakit nag-crack to? Kasi walang bakal, oh.
Pare, portion by portion, pag gumagawa tayo niyan, pinagdudugtong para hindi naghihiwalay. Tsaka common sense ang tawag ko dyan. Hindi ka na kailangan ng inhinyero para maintindihan yan. Ardi, paano mo ipapaliwanag ito sa akin? Kitang-kita ko po. Kaya po, sabi ko sa iyo, napaimbestigahan ko na ito ngayon. Kaya nirelieve ko na po yung PE para wala na siyang influence dito. Para maging fair po ang investigation natin. Tsaka magre-report po ako sa iyo sa nangyari ito. Okay. Lalo na ito, Baba tayo. pas-stop mo yan. Kung hindi nila aayusin, mas mabuti pang huwag nilang gawin. Unang naging reaction ko po ay nalungkot. Bukod doon, medyo nagalit din po sapagkat meron pala pong proyekto ang barangay namin subalit hindi na isagawa. Na kailangan dahil ito pong lugar na ito ay binabaha at may mga naanod pong bahay diyan, mga hayop at mga bukid na naapektuhan. Kaya sobrang nakakalungkot po at nakakagalit dahil pati barangay namin ay nagamit sa ganitong mga pangyayari. Ito po ang Sitio Dike. Yan po, kahit isa pong project na Mega Dike, wala po kayong makikita. Ito po, 50 years na dito na nakatira. Ay wala po, ito po Sitio Dike. Wala po kayong makita for year yata po noong 2024. Okay. Na sana kung naisagawa po yan, ay hindi na po naapektuhan itong barangay namin. Nung habagat ito nakaraan, lubog to. Lubog po ito. Lubog po at marami pong palaya ng Ano bang ilog po Nawasan. ito? mag-asawang tubig. Hindi ko po hinanap dahil ngayon ko lang nalaman na ang apitong pala po ay may tatlong project daw po yan. Subalit kahit isa po wala kayong makikita. Okay. Kahapon po, inaano po nila yung isang company na gumagawa dito, tinatanong lang nila sa akin kung saan yung Sitio Dike. Tinuro ko din po itong lugar na ito ang Sitio Dike. Subalit wala silang makitang project na... Bakit hinahanap ng contractor? Sila mismo na ba ang gumagawa nun? Ayun nga rin po pinagtataka ko. Siguro naalaman nila na nakapangalan sa Apitong, Sitio Dike Apitong, at nabanggit nga po ni Senator Ping Lacson sa kanyang speech, kaya siguro nahanap nila kung nasaan. Akin naman ay sentimiento lang. Kami sa barangay, bago namin mailabas ang pondo, sabihin natin barangay Apitong, 6 million ang pondo. Bago namin mailabas yan, magayat-gayat para sa barangay namin. Sobrang daming papel namin pinipirmahan. Nag-aalangan kami, natatakot na makuha kami. Pero bakit yung gayang kalalaking pundo? Ganyan-ganyan na lang nawawala. Yun po ang napakasakit sa katulad namin nasa barangay. Ako naman bilang gobernador, yung inspector mo, dapat pinipreventively suspended mo yun. Kasi paano ito lumusot sa inspeksyon ng ganitong itsura nung quality assurance unit? Yun lang ang akin eh. Yung kasing kontraktor, gagawa yan. Paggawa ng kontraktor bago mabayaran, chine-check. Paano lumusot sa checker? Yun na po, Gob. Parang siguro hindi dapat talaga nangyari ang ganito. Kaya po, ulitin ko po, doon po sa investigasyon na ginagawa natin, both legal and technical, pag lumabas po doon, ang resulta may mananagot. Can you honestly tell me na yung 600,000 pesos per linear meter ay justified sa itsurang ito ng materials used? Yes or no lang, Arnie? Can you tell me honestly that seeing and judging from this physical feature is 600,000 to 700,000 per linear meter justifiable? So, sa disenyo namin justifiable. Pero dito sa workmanship na to, sa tingin ko, may pagkukulang.